Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. July na po, no, mga kababayan, no? Tapos na ang 6 months. Pero ang kasinungalingan, no, na patuloy na ibinabalandera ng mga didishit tulad nung nandyan sa LA, na hanggang June 30 na lang daw po ang Pangulong Bongbong Marcos. Nako, magsusona na. Sino ang magsusona? Ha? Paki-inform nga ako. Sinong magsusona? Si PBBM o si Bukekeng Tamilmil Sara Duterte? Nasaan yung pulburon video ninyo? Nasaan yung sapilitan yung papaalisin ng Pangulong Marcos comes June 30? Walay. Di ba? Ano pa? Ano ginawa nung mga kupal na mga dedeshit? Pumunta doon sa balwarte ng mga Romualdez sa Leyte. Anong ginawa nung mga Leyteños? Ng mga waray? Sinalubong sila nung mga banner. We love Speaker Martin. Hindi kayo tanggap. Nang siopaw, hindi na kinatuto dun sa letter nung taga-waray. Ha? Nung una nyong binaboy na sinabi nyong hindi kayo pinahilintulutang magmaisog rally dyan sa Tacloban. Ano sabi nung isang taga-waray? Oo, sige, sabihin natin na ayaw naming mang-away, suportado namin ng Duterte, pero pagdating sa Tacloban, sa Leyte, aming proprotektahan ng aming speaker, Romualdez. Diba? Nagpupumilit kayo Diba? Tapos binabatikos nyo si Ninong Martin na Mr. Rice. Meron nga kayo dyan, nakuha na kayo ng picture, namimigay din kayo ng bigas. Diba? Mga gonggong. Mga animal. Tignan ninyo, kain suka kayo. Kaya, isa lang mga kababayan sinungaling. Sasabihin hanggang ganito na lang ang Pangulong Bongbong Marcos, lalabas itong pulboronic addictus o addictus pulboronus, si Pangulong Bongbong Marcos na video, hanggang ngayon wala. Patuloy nilang inuurong. Sabi, September 30 na lang daw. Nako, maniwala pa kayo sa mga sinungaling. For the views lang yan. Kasi bakit? Mga bayad ang mga walang hiya na yan. Di ba, dun nga sa ating video, nung sabi nga, di umano, ni Sir Benji na talagang merong mga intel inilahad pa yan sa isang radio station na itong China ay nagpopondo sa mga kapwa Pilipino natin para i-destabilize, magpalaganap ng disinformation at malicious information laban sa ating gobyerno. Tignan nyo mga gago. Halang ang mga kaluluwa. Mga makapili, bagay na bagay ang larawan na yan, mga makapili. Usong-uso pa rin pala ang mga makapili sa ating bansa. Nasa modern day age na tayo, pero nandiyan pa rin yung mga bayong sa mga ulo nila. Mga traidor. Di po ba sana ma-unmask kayo lahat, tapos hakutin kayo, itapong kayo sa West Philippine Sea. Bahala na si Ilorat ay akay sa inyo. Mga hayop, mga kababayan. Ang topic ko, ano ba topic ko? Si Bato, umamin. Si Duwag na Bato, umamin. Nare-realize ko, bakit tinawag na Bato yan? Mukha kasing bato. Tignan nyo yung sa Fantastic Four, si Stoneman, ganun po siya. Pero yung pala, Duwag. Bakit siya umamin? May inamin siya. Pakita ko sa inyo mamaya. Saka si Digong. Ito na naman si Digong. Hindi natin alam kung dementia na siya o Alzheimer's, pero may sinabi na naman siya. Hindi po tungkol sa West Philippine Sea. Ngayon, balak nga po siyang kasuhan. Balak siyang gawing accountable dito sa gonggong na ito. No? Itong mga ito, dapat talaga, since nagpahayag siya may pahayag siya. O bakit hindi siya imbestigahan? Diba? Bakit dating presidente, kung si Donald Trump nga kinakasuhan O bakit si Digong may immunity? Wala, takot lang kayo. 'Di ba? Ngayon, mamaya hahamunin natin tong mga grupo na ito, nakasuhan nyo si Digong sa sinabi niya. Di po ba?
O bago tayo magpatuloy, tayo may bigbigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga kasama natin dyan sa video chat ng ating video premiere at live stream. Maraming salamat po and shout out sa inyong lahat, and may God bless you all. Sa lahat po ng ating OFWs, the Modern Heroes, shout out. Sa mga kasundaluhan, sa mga mangingisda at mga magsasaka, no? Lahat po kayo shout out and may God bless. And also ipagdasal natin ang ating bansa against the forces of these evils. At ang ganun din po ipagdasal natin ng Pangulo against the evil of, against the forces of di ba? Ayan po, no? Bakit ko nasabing umamin na si Bato? Umamin ka na, Bato, pero duwag ka pa rin pumunta sa tawag sa'yo ng Kongreso o ng lower house. Ano po ba yung inamin ni Bato, mga kababayan? Bakit ko sinabing umamin si Bato? Ha? Ayan o, sa quote card ng Impact Leadership. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado, aminado tayo dyan na merong mga kaso na talagang na-violate yung human right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Kasi kung wala, dapat walang pulis ngayon na nakasuhan, na convict at nakulong. Ang tanong, Bato, bakit sa hearing ng lower house ng komite ni Representative Benny Abante ng 6th District ng Maynila sa human rights, violation ng drug war ng iyong poon na si Digong, may mga pamilya pa rin ng biktima na umiiyak, nananaghoy, humihingi ng hustisya? Kung merong mga pulis na nakasuhan, nakombik at nakulong, bakit nandun pa rin itong mga pamilya ng biktima na nananaghoy, humihingi ng hustisya? Kung meron naman palang mga pulis na nakombik, na nahuli, nakulong, nakasuhan, bakit nandun pa rin ang ICC? Bakit hindi yan sabi ng ICC, okay, Trillanes and Company, your case has been dropped? Kasi tapos na ang investigasyon. Ito yung mga pulis na nakasuhan, nakombik at nakulong, at your justice system is working. Umamin ka na merong mga kaso ng EJK. Pero ikaw, as one of the architects of that war on drugs, nakasuhan ka ba? Sino ang nag-utos sa mga pulis na yun? Di ba dapat ang leader ang may accountability? Di ba? Inamin mo, may EJK. At ito pang sinabi niya, mga kababayan, talagang damage control si Bato. He wants to save his ass, no? Yung ass niya, nakatutok kay Digong, nakapasok sa webpacks ni Digong. Ano ba yung dito yung sabi niya? Ayan po, Impact Leadership ulit. Walang gagong leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Walang gagong leader na mag-utos ng ganun. Wala ba? Wala ba? O ayan o, hatiin natin, hinati ko po. Kasi pinag-side by side ng Impact Leadership eh. Wala bang gago? Ikaw, ano tingin mo sa sarili mo? Ano ang sabi nung kanyang poon? Yung mga adik dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Wala daw gago. Ano to? Ang tanga. Tanga na, gag pa. May isang araw talaga na magkamali yan. Pagdating yan, wag ho tayong magsisihan kasi nasabi ko na sa inyo. Ayun. 'Di ba? Urging people to kill drug addicts during a solidarity dinner in Tondo, Manila following his inauguration. Sinong gago
Sinong leader ang mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas? Ayan o, bato. Yung puon mo, gago. Sige nga, bato. Diba? Kung matino itong amo mo, hindi siya magsasalita ng ganyan. Why? It's a joke? It's a joke again? Figure of speech? Really? What is the figure of speech there? Kung figure of speech, dapat hindi ginawa ng mga pulis. Kung figure of speech yan, dapat hindi ginawa ng mga drug lords. Diba? Oh, ano? Bato. Is that a figure of speech? Ngayon, gagamit ka nung ganong pananalita. Figure of speech po kasi yun. Hindi po totoo yun. Pero may mga gonggong na gumawa. Eh, siyempre, sinabi. Diba? Kung hindi niya sinabi, hindi gagawin. Kung ginawa nila, therefore, they have to face their crime. Diba ba to? Tapos you have the audacity na sabihin mga gago, tapos aaminin mo na may mga EJK. O diba you're contradicting yourself? Tanga. Huli ka. Inamin mo na talagang may violation. Diba? So therefore, dapat ka talagang umattend sa hearing ng lower house to explain better yourself. Eh kaso duwag ka pala eh. Hindi ka pala bato. Uy, nagtatago ka sa saya ni Duterte. Yung ulo mo nakapasok sa wet packs ni Duterte. Amoy na amoy. Huwag duwag. Ganging up. Diba? Kasalanan mo naman. Tapos sisisihin mo pa, sino pa ba ang nagbigay ng resolusyon na yan? O si Manuel, inamin niya. Siya ang nagbigay ng resolusyon, siya ang nagpasa. Because marami pa ang nananaghoy ng mga pamilya ng biktima. They want justice. Managot kayo. Kayo pala ang killer of your own kind. Ano yun? Kapwa Pilipino. Kaya niyong patayin ang kapwa ninyo Pilipino. Diba? Pero ang sinisisi nyo, Pangulong Marcos, Pangulong Marcos, Pangulong Marcos, hindi maganda ang drug war ng Pangulong Marcos, kapayapaan. Kayo ang kabaliktaran ng mga sinasabi nyo, lalo na yung sa mga maisog rally ninyo. Ano yun? Love, not war? Peace, not war? Eh, gago pala kayo eh. Wala ngang peace sa puso ninyo eh. Puro kayo division. Ang alam nyong symbol sa matematika, division. Bakit? Kasi you want to cling to that power. Para lalo nyong panghawakan ang bansa, patuloy nyong gawin yung karumal-lumal ninyong mga gawain at takbuhan ang accountability ninyo. O di ba? Tapos sisigaw kayo ng transparency, accountability, protect the Constitution, whatever it is. Di ba? O ngayon, lahat yan balik sa'yo. Balik sa inyo na mga palalo, na mga sakim at ganid sa kapangyarihan. Umamin ka na, pero duwag ka. Hindi ka makasipot sa hearing ng lower house. Kasi bakit? Ayaw mong harapin eh. Yung tatlong makabayang black doon kasi 3 is better than 1. Eh kung talagang wala kang kasalanan, kaya mong i-defend yung pronouncement ng iyong poon, kayang-kaya mo yan. Eh kaso hindi. Tatago ka sa wet packs ni Digong, nagtatago ka sa parliamentary courtesy. Kung ano-ano na lang. O di ba nakakahiya ka? Tapos gusto mo pang ma-re-elect as senador? Ano na mga bang batas ang naipasa mo? Anong bill na? Sa loob ng 6 na taon, anong bill na ang naipasa mo na nakatulong sa ating bansa at sa mamayang Pilipino? Diba? Wala. Puro lang kayo pa macho-macho image, yung pala, pagdating na sa mga ganyan, you are running away. Like ni Kiboloy, ni Bantag, ni Tebes, pare-pareho kayo ng likaw ng bituka. Mga wag-duwag. O, diba? O, labas tayo dyan kay Bato. Alam nyo na, umamin na siya. Okay? Eto, punta tayo dito kay Digong. O, mukha na namang bata ito. Itong si Demented. Kaya nga sabi ni Sir Benji, di umano, baka may dementia na eh. Parang bata po, no? Tingnan nyo.
Sa balita ng politiko, Rodrigo Duterte on Quiboloy. Alam ko kung saan si pastor, pero secret. Tingnan nyo. Kung mabuting mamamayan ito, mabuting halimbawa siya sa mga follower nila, makikipagtulungan siya sa batas. Hindi. Mas tinutulungan niya yung pugante na labagin ang batas. Nakita ninyo? Kaya, hindi tayo aasenso. Unang-una, may mga leader tayong ganito na hindi para sa bayan, hindi para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, kundi para sa kapakanan ng kanyang kaibigan. Whether gumawa yan ng mali, whether karumal-dumal yung krimen na ginawa niya, pagtatakpan niya because of what they are. Mas matimbang ang kaibigan. Mas matimbang yung pinangako ko sa iyo, mas matimbang yung pagsamahan natin kaysa sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Dati yung Pangulo yan. He must set a good example to all Filipinos. Pero hindi. Anong example ang pinapakita niya? Itago mo yung kaibigan mo. Protektahan mo. Maski na may mali na siyang ginawa. O ano tayo? Anong klaseng bansa tayo pag ganyan ang mentalidad natin? Anong klaseng mamamayan tayo? Kaya hindi tayo karespeto mga kababayan, because of the kind of leader itong si Digong. Yung mga naniniwala pa kay Digong, ay ganito kayo. Ayan, gayahin nyo sinabi nyo. Kung meron kayong kaibigan na alam yung pinaghahanap ng batas at legitimate naman yung court order, itatago nyo. Kung alam nyo kung nasaan siya o sila, itatago ninyo. Kung hinahanap na ng korte. Ayan Alam ko kung nasaan si pastor, pero secret. O diba, ay tiyang parang tayo lang, secret. Nagbibiroan. Sasabihin na naman niya ni Digong, nako kayo naman, naniwala na naman kayo sa sinabi ko. Joke lang yun. O diba, ako po hindi ako naniniwala dito kay Digong Alam niya daw, pero secret. Baka nagjo-joke lang yan. Or, alam niya talaga. Kasi siya ang diba, administrator nung KJOC. Siyempre hindi niya pagkakanulo yan. Hindi siya magiging Judas Barabas. Pero Judas Barabas siya sa sambayan ng Pilipino. Hindi siya Judas Barabas sa kaibigan niyang si Quiboloy. Hanggat na buhay si Duterte, safe na safe si Quiboloy. Ayan. Diba? Mukhang gago lang, no? Nakakahiya, Sabi niya, ayaw siguro ni pastor mag-surrender. Magtago na lang. Tingnan mo. Kung mabuting tao siya, mabuting kaibigan siya, sabi niya kay Quiboloy, mag-surrender ka na, bye. No? Para maging classic example tayo sa ating mga followers. Hindi. Pero kung tanungin mo nasaan si pastor, alam ko. Alam ko kung nasaan si pastor, pero secret. Tingnan nyo. Baka bukas sasabihin niya, hindi ko sinabi yun diba? Ganun lang. Dementia lang. Di po ba? Kung meron kang alam, why not? Diba? Hindi naman siguro yung pagkakanulo kasi pinaghahanap siya ng batas. Pero si Duterte, para pong bata, nagsi-second childhood na po siya. Alam ko, pero secret. Kayo ba, maniniwala kayo na alam niya o hindi? Ako, sabihin ko, nagjo-joke lang yan. Pero may alam yan. Magkaibigan niyang ganun sila Baka nga ganun sila Alam na alam ni Duterte yan. Pero hindi niya sasabihin dahil siyempre sa mabuting kaibigan daw siya. Wala akong pakialam sa batas niyo. Kasi dadalhin ako ni Quiboloy sa kalangitan. Sa kanyang kingdom dun sa langit pag ako'y pumanaw na. Kaya nga, di ba? Sabi ni Quiboloy, hindi kayo makakapunta ng langit kung di kayo dadaan sa akin. Ayun, dumadaan si Digong sa kanya. Ano bang ginagawa niyong dalawa diyan? Ngayon, eto po, binanatan siya ng makakaliwang grupo. Politiko pa rin. Colmenares, Rody Duterte should be held accountable for helping fugitive Quiboloy. Ayan lang sabi ni Colmenares. Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares said that former President Duterte should be held accountable after admitting that he knows the whereabouts of Pastor Apollo Quiboloy but refuses to disclose this information to authorities.
Being a lawyer and a former chief executive, Duterte should know that he should cooperate with the authorities to execute a warrant of arrest against Quiboloy, who is charged with human trafficking and child abuses. Yan ang problema kay Duterte nung presidente siya. Inaatake niya lahat ng hindi sang-ayon sa kanya pero pinoprotektahan niya ang mga kaibigan niya kahit nagkasala sa batas. Dapat pag presidente ka, walang kaibigan, walang kamag-anak. He should be a model of fair play and the role of law and justice, o rule of law and justice. O tama naman. Colmenares noted that Duterte could be held accountable under Canon 3, Section 2 of the Code of Professional Responsibility and Accountability on Fidelity, which provides that a lawyer shall uphold the rule of law and consciously assist in the speedy and efficient administration of justice. This blatant disregard of judicial process coming from a former president is deeply troubling. It sets a dangerous precedent and undermines the justice system. Duterte's action suggests that he places personal loyalties above the law and the pursuit of justice. But Duterte has always been known for disregarding the judiciary in his so-called war on drugs. That's why he will go to prison someday. Ayan po. The Bayan Mona official also called for a thorough investigation into why the police have failed to arrest Quiboloy and to identify those who are hiding him. He also urged other government agencies to help find Quiboloy. This is not just about one fugitive. This is about upholding the integrity of the justice system and sending a clear message that no one is above the law. The Department of Justice must take immediate action to hold anyone accountable for cuddling a fugitive. Dapat lang. Dapat, doon sa sinabi ni Colmenares na pagko-quote sa section ng batas, dapat alam na ng DOJ yan. Pero anong ginagawa ng DOJ? Takip mata rin ba kayo? Hindi nyo ba alam yung mga batas tungkol dyan kay Duterte? Natatakot ba kayo kay Duterte? Di wala kayong pinagkaiba kay Duterte? Di ba? Wala kayong pinagkaiba kay Bato. Duwag ba kayo kay Duterte? Dahil alam ni Duterte ang batas, alam ko may masters ako dyan. Di ba? Sinabi niya wag ako. O yun sa sinabi ni Digong, takot ba kayo na wag ako? Why not try it? Gamitan nyo ng legal process. O sinabi na ni Colmenares, nag-cite na siya ng batas. O ba't ano ginagawa ninyo? Kayo dyan, na mga nasa, kung kasali pa siya sa yung asosasyon ng mga lawyers, di ba, abogado yan? Kayo dyan sa Supreme Court, sa sinabi yan ni Digong, na alam niya pero secret. Ba't ayaw sabihin sa autoridad para mahuli si Quiboloy? Bakit hindi nyo siya madisbar? Diba? Tinatago niya. Wini-withheld niya ang impormasyon para mahuli ang isang pugante. Diba? Takot ba kayo kay Digong? Takot kayo sa magiging kasapitan na magiging action nyo against him? Di po ba? Kayo rin ang nag-enabler sa kanila. Yung mga nasa autoridad. Takot, mga duwag. O ikaw na lang, Colmenares, ang magsampa ng kaso dyan kay Digong. Kaya mo? Ano ang legal precedent dyan sa sinabi niya? May accountability ba siya, mga kababayan, sa sinabi niya? Tulad na sinasabi ni Colmenares, he should be held accountable. Galing sa mismong bibig ni Duterte, alam niya kung nasaan si pastor, pero hindi niya sasabihin. O ano? Ano ang legal niyan? Diba? Kayo dyan, sa DOJ, pwede nyo bang bigyan, hulihin, i-warrant of arrest si Digong dahil sa sinabi niya? Tinatago niya. He is withholding a crucial information para mahuli itong fugitive na si Quiboloy. Pinagtatakpan niya Pero siguro kung hindi si Digong, yung ordinaryong tao lang, siguro hinuli nyo na yan. In-interrogate nyo na. Pero former presidente, takot kayo, di ba? Naduduwag ba kayo? Tatanong lang, DOJ, NBI, mga kapulisan, naduduwag ba kayo? Na-i-interrogate nyo si Digong? Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.